Pwede na ba yung mumurahing intercom technology yung ginagamit niya? Yung reliability, yung distance, battery, audio quality, compatibility, tinatawag kong suitability, at syempre yung presyo. Good morning, this is Bad Rider PH. Kung napapansin nyo doon sa mga nakaraang vlog natin, ang gamit ko na is yung Cardo Packtalk Edge. Regalo lang sa akin ni Mrs. to nung aming anniversary. Gusto ko lang siyang gawa ng comparison sa dati natin ginagamit na KY Pro, para at least mabigyan kayo ng konting idea kung ano ba ang mas okay gamitin. Pwede na ba yung mumurahing intercom, or mas okay kung if ever nabibili kayo ay dumiretso na kayo ng Cardo Packtalk, kasi medyo malaki yung difference sila sa presyo. Ngayong araw papunta lang naman tayo sa opisina, no? Naisipan ko lang mag vlog kasi medyo matagal na tayong di nakapag moto vlog. PNR. Ang gamit ko ng intercom ay Cardo Packtalk Edge. Ito siya. Hindi ko na gagawa ng unboxing, hindi ko na i-discuss lahat ng features ng parehong intercom. Magbabase na lang ako doon sa naging experience ko sa mga paggamit ko dito sa mga intercom na to. Since 2019, mula T-Max hanggang sa KY Pro. Medyo matagal na rin naman sa akin itong Cardo Packtalk. Possible may malagpasan akong feature, possible na mayroon ako hindi alam. Pwede nyo namang sabihin sa akin, ilagay nyo nandiyan sa comment box para alam din ng ibang tao makakapanood. Ang basis ng pag-uusapan natin ngayon is technology yung ginagamit niya, yung reliability, yung distance, battery, audio quality, compatibility, tinatawag kong suitability, at syempre yung presyo. So unahin na natin yung Freedcon KY Pro. Yung ginagamit niyang technology ay Bluetooth, either 5.0, na maganda naman yung connection niya. Wala kang magiging issue kung dalawa lang kayong nakakonect. Ang maximum connectivity na riders for Freedcon KY Pro ay 6. Medyo mahirap lang siyang i-connect dahil medyo mahirap yung proseso. Sa mga hindi nakakalam ng proseso, marami dyan sa YouTube. Isa-isahin mo pa kasi siyang i-prepare. So medyo hassle siya and nakakalito. Na-try namin yung 4. Okay naman, pero hindi siya ganong ganda yung audio quality. Kapag nahiwala yung isa, sira na yung connection yung lahat. Uulitin nyo na naman yung pagkoconnect o yung pag-prepare. Pero kung dalawa lang kayo, walang problema. Kahit magkahiwalay kayong dalawa, pumasok na kayo doon sa distance, magkoconnect ulit siya. Sa distance ng connectivity, malayo, I think 1,000 kilometers or 1.2 pa nga, wala akong masasabi dito sa battery capacity ng Freedcon KY Pro. Talagang, kahit naman yung T-Max, pang matagalan talaga. Nung unang Baguio, as in walang patayan kami ni Jepoy noon. Hindi siya na empty, hindi siya na low bat. Maganda yung audio quality ng KY Pro, walang issue doon. Solid, pati noise cancellation, magkakarinigan kayo. Pagka high speed na 100 km/h pataas, yan talagang syempre malakas na yung wind noise niyan. Doon talaga medyo nagkaka-problema. Saka kapag medyo marami kayo sa connection, minsan mayroong mga napuputol-putol, or minsan hindi mo maintindihan or may static. For the compatibility naman, si Freedcon KY Pro ay limited. Kaya ko siya nasabing limited, pwede lang siya connect sa marami kapag Freedcon to Freedcon. Pero pagka sa ibang Bluetooth intercom na, hanggang isa lang. Ang presyo ng Freedcon KY Pro ay 3,500 pesos only. Makakapag-music ka na during ride, makakausap mo na yung kasama mo sa ride, makakonect mo yung phone mo. Napakasulit nitong Freedcon KY Pro. And napakatagal niya sa akin ha. Wala siya naging issue, wala siya naging problema. Kaya sulit na sulit. Si Cardo Packtalk Edge, ang ginagamit niyang technology, Dynamic Mesh Communication or DMC. Yung mas lumang model like bold and black, yung unang DMC generation pa yung ginagamit niya. Meron pa rin siya nung Bluetooth capabilities. Meron si KY Pro, meron din si Cardo Packtalk Edge. Pero limited lang, I think hanggang 2 through Bluetooth kay Cardo Packtalk Edge. Pero kasi nga, ang main na ginagamit naman talaga ng Cardo Packtalk Edge ay DMC2. Kahit na magkalayo-layo kayo, magkabitaw-bitaw kayo, magko-connect pa rin or mag-heal pa rin yung inyong connection. So for example, 6 kayo, pwedeng mahiwalay yung 2, sila magka-connect, yung 4 magka-connect,
pero pagka within distance sa kayong 6, automatically magkaka-connect yan. Up to 12 riders ang pwede i-connect. Hindi ko pa rin naman nasubukan, pero nasubukan ko hanggang 5, and may naka-bridge pa na isang KY Pro or T-Max. Napaka-reliable ng Cardo Pactok Edge, kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, no, if ever na ma-disconnect yung isa, kahit na gaano kayo kadami, automatic magko-connect yan basta pumasok na doon sa distance or sa range ng inyong intercom. Kaya hindi ka mag-iisip na baka hindi nila siya makausap. Malayo rin to, parang 1 kilometer or more pa nga eh. Kung mas marami kayo, mas mahaba yung distance ng range. Sa battery, para sa akin, okay lang siya. Ginamit namin siya nung huling Baguio or nung mga nakaraang ride. Kung walang patayan at magka-connect lang kayo ng mga kasama mo, malulubat siya eh. Kasi nauubos. Pero kagandahan lang, pwede mo naman siyang i-charge habang gamit. So kung meron kang mahabang charger, pwede mo siya i-connect sa motor mo, or kung may power bank ka, i-connect mo na lang. So audio quality, ito ang pinaka-edge nitong Cardo Pactok. Napakaganda ng noise cancellation, napakaganda ng output ng audio niya, plus meron ka pang JBL speaker. For the Edge, meron siyang 45mm na JBL speaker. Yung mas lumang model like Bold, meron kang option para bumili ng upgrade na speaker. Talagang kahit na mabilis kayo, kahit na nasa expressway kayo, magkakarinigan kayo. Sa napakaraming features, napakadali rin gamitin. Meron siyang Cardo app na if ever na nahihirapan kang magpipindot dito sa intercom mo, pwede mo siyang kontrolin through app. Pwede mo rin siyang kontrolin through voice command na napaka-reliable. Iba naman yung accent natin, naiintindihan pa rin niya voice recording, tapos napakadali niyang i-connect. For compatibility naman, talagang ito ang universal talaga. Kahit sa ibang brand like Sena, nagawa na nila ng paraan yan. Kagandahan nga rito, if ever na may kasama kayong naka-KY Pro o ibang brand, pwede nyo siyang i-bridge, masasama pa rin siya doon sa usapan nyo, dun sa conference. So ganun siya kalupit. So if ever na meron pang isang ibang brand ulit, i-connect naman siya dun sa isa pang Cardo, i-bridge din, makakasama ulit siya dun sa conference. Kumbaga talagang sobrang daming pwedeng maka-join and makapag-usap kahit na ibang brand. Kaya ako nasabing universal siya, totoong universal. May isa pa siyang option na kapag tinawagan mo through cellular, through mobile, pwede mo pa rin siyang isama dun sa conference. Ang presyo nitong Cardo Pactok Edge ay 16,000 pesos. Malaki talaga yung difference niya sa KY Pro. Yung suitability niya, para sa akin, sulit. Sa presyo, sobrang layo talaga. Hindi lang doble, hindi lang triple. Sa connecting process, syempre para sa akin, yung dynamic mesh ni Cardo Pactok, sobrang daling i-connect. Kung hindi dito, pwedeng through app. Kung dati na kayo magka-connect, automatic magko-connect siya. Ease of use, madali talaga gamitin yung Cardo. Kasi nga, unang-una may app siya, then may voice command pa. Audio quality, syempre napakaganda nga ng audio quality talaga ng Cardo Pactok. Pero, hindi naman nalalayo sa KY Pro. Konting improvement lang para sa akin. Malaking factor lang din talaga is yung speakers, yung JBL. Battery, para sa akin mas okay yung battery ng KY Pro, kasi talagang nagtatagal siya. Kahit ilang araw, kahit nga ginamit mo siyang buong araw or nung isang ride nyo, okay pa siya kinabukasan. Yung connectivity niya, and if ever magka-disconnect, hindi nasisira yung connection nyo, yung conference nyo. Hindi nyo kailangang ulitin lahat-lahat. Sa distance, halos wala namang masyadong pinagkaiba. Halos parehas lang para sa akin. Meron lang advantage na automatic nag-heal siya kahit marami kayo. Features, syempre panalo siya na dyan, Cardo Pactok, dahil mas marami talaga siyang features na pwede nyong gamitin. Voice recording, Cardo app, voice command, at kung ano-ano pa, napakadami. Tulad ko, hindi naman ako lagi nag-ride or hindi naman ako lagi may kasama sa ride. Usually ginagamit ko lang pang music. Pwede na yung Freedcon KY Pro, maganda yun, hindi naman kayo magsisisi. Pero syempre kung may budget kayo, go for Cardo Pactok Edge. Talagang sulit naman yung babayaran mo. Para sa akin, sulit na ang Freedcon KY Pro kung gagamitin nyo lang daily, and kung hindi naman kayo palaging nagra-ride or nag-group ride. So that's it. Maraming salamat sa pagsama. Kung nakatulong sa inyo itong vlog na to, sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and mag-like. This is Bad Rider PH. Bye-bye.